O, panoorin natin to Birthday ni Cara David Ano kayang wish niya Belated happy birthday O, pakinggan natin ano kayang wish niya. Wish! Sana mamatay lahat ng kurako sa Pilipinas. Birthday Oh, grabe naman yung wish niya. Sana mamatay na ang lahat ng kurakot sa Pilipinas. Oh, Tamboloslos, Saldico. Diskaya, Atayde. Sa linggo, birthday ko. Yan din ang wish ko para mas matindi yung power ng yung wish para tumalab sa linggo. O panoorin natin itong saldi ko Sunwest billion kasama si Tambaloslos tong hayop tong dalawa nito Sa baluarte ni Martin Romualdez, tiba-tiba ang Sunwest construction ni Zaldico. When I say tiba-tiba, hiram tayo ng video sa Rapplers sana hindi tayo makopyright. Hiram tayo Go. I mean billions of pesos. Ako po si Dwight De Leon ng Rappler. I know sawa na siguro kayo sa akin kakabalita tungkol sa mga negosyo ni Zaldico, but still, himayin natin. Sunwest, if you will recall, is the super contractor na umabot sa hindi bababa sa 38 billion pesos ang Oh, grabe 38 billion. 38 billion. Grabe, 38 billion. Ang kontrata, hayop talaga. Sa DPWH, sa Bicol, kay Saldi, magka-partner tong dalawang Tambaloslos Hayop talaga, 38 billion. Kaya pala kahit na 10 chopper ang bilhin, kayang bilhin 38 billion, no? Meron pang airplane niyang binili yang si Tambaloslos Yan yata yung ginamit na airplane na dinala si Tatay Digong sa Hague. Hayop talaga. Hayop talaga kayo, 38 billion kaya pala. panalunang DPWH projects in the last decade. And sa Bicol pa lang yun Pero that's not all. It has found good fortune in other regions, including Eastern Visayas. We crunched the numbers, 6.1 billion pesos in public works projects, all in 6.1 billion. Ayop, sabi ko nga, dati million lang kinakurakot Ngayon, billion na Project DPWH project went to Sunwest kay Saldico Saldico na kasusyo naman ni Tambaloslos Romualdez. Leyte province. More specific, Napunta yung project kay Tambaloslos province of Leyte. Province of Leyte pero Sunwest ang kumontrata Hayop ka, Tambaloslos ka, sasabihin mo wala kang kaalam-alam. specifically, all 24 Sunwest contracts sa isang distrito lang. And you got it right, kay dating Speaker Martin Romualdez. If you look at this chart, it's been winning hundreds of millions of pesos in contracts already during the Duterte administration. At the time, kongresista na si Ko, House Majority Leader na si Romualdez. Pero look, mula nang maging House Speaker si Romualdez at Chairman ng makapangyarihang Appropriations Committee si Ko noong 2022, Kita mo 2022 Hayop tong dalawa naging ang taas billion. Ay nako. Billion, hayop talaga kayo. Sana yung cancer mapunta sa inyong lahat. Hayop talaga kayo. Mga kurakot kayo. Hayop talaga kayo. Na-high blood ako. Buti na lang uminom ako ng gamot. Hayop talaga kayo. Titigas ng mukha nyo. Kasi ngayon, yan si Bangag niyan, pirma ng hayop Yan ang pasimuno
Ha? Kaya si Saldi ko hindi uwi yan. Pag umuwi yan, ikakanta yan si Tambaluslos, pati si Bangag. Eh, kakatayin niya si Saldi ko yan. Katay yan, ha? Ilalagay sa drum yan, itatapon sa dagat yan si Saldi ko. Pag umuwi yan, sigurado. Kaya hindi uwi yan si Saldi ko. Ay, naku. Grabe, ang itinalon ng halaga ng mga kontratang napanalunan ng SunWest. Oh, grabe daw. Oh, grabe ang tinalon ng halaga ng kontrata. Ha? Ng SunWest. Hayop ka, Saldi ko. Pukinam ka, pisting yawa ka, ha? 2022, sa panahon ni Bangag yan. Ha? Ang lalakas ng loob eh. Paano si presidente natin, bobo, Bangag. Ha? Walang alam. Weak leader talaga. Kaya hindi ko binoto yung hinayupak na yan. Weak leader. Sa Leyte. Where are these projects located? Isang dosena sa Tanawan, 5 sa Tacloban, 3 sa Alangalang, 2 sa Palo, at 2 rin sa Tolosa. Lahat yan, sakop ng distrito ni Romualdez. Nearly all of these projects are related to flood control as well. Construction of causeways, storm surge protection structures, at iba pa. On paper, it makes sense because Leyte, more than a decade after Super Typhoon Yolanda, is still haunted by the trauma of that catastrophe. Pero base sa tracker from the DPWH website, yung 3 of the biggest flood control projects awarded to SunWest na nagkakahalaga between 500 million pesos and 1.2 billion pesos each, na-miss na yung completion deadline. They were supposed to be finished between November 2024 and August 2025. Pero around 24%. Oh, kita mo 24% to 77 for 77% complete. Complete ba yan? 77, ha? Hindi pa tapos, ha? Natulog na, ha? Inurakot na lang gusto, oh. Biro mo, 24%. Hanggang 77% pa lang yung nagagawa. Hayop talaga kayo. Hayop talaga kayo. Tigas ng mga mukha nyo. Hayop talaga kayo. High blood na ako pag nakakapanood akong ganitong puro kurakot eh. Walang umuputog si Bangag nito eh. Ayop talaga, weak leader talaga. 10 to 77% completed pa lang ang mga ito. Yung ilang mga residente though, hindi masaya sa proyekto. Here's more from Raptors Eastern Visayas correspondent Jasmine Bonifacio. Hi Dwight! Sa Tacloban na nanawagan ng investigasyon ang ilang mga advocacy group sa SunWest dahil sa causeway. Wala raw public consultation na nagaganap at nangangamba sila sa maaaring maging pinsala ng proyekto sa kalikasan. Madumi na raw ang tubig dahil sa mountain soil na nilalagay sa dagat. Mas umuunti na rin daw ang mga nahuhuling mga isda. Hiningi namin ang panig ni Ko at ng SunWest pero hindi pa rin sila sumasagot. Eh, paano sasagot yung hayop na yan? Siyempre, guilty yan, hindi sasagot yan. Anak ng kumag yan, maghuhugas kamay yan, ha? Hayop ka, tambaluslos ka, ha? Tambaluslos, ito yung wish ni, kayong dalawa ni, Saldi ko, wish ni, Cara David sa inyo, sa lahat ng mga kurakot, ha? Pakinggan natin ulit, ha? Gusto kong ulitin, eh. Wish! Sana mamatay lahat ng kurakot sa Pilipinas. Birthday wish ni Oh, sana mamatay lahat ng kurakot sa Pilipinas. Ha? Hayop kayo. Ang titigas ng mukha nyo, ha? Sa linggo, birthday ko na. Yan ang wish ko. Para yung power ng wish na yan, mamatay na yung hayop ng mga kurakot sa Pilipinas. Na-high-blood na talaga ako. Oh, dito na muna tayo, ha? Papu!